May mga How confident are you that you will be convicted in the impeachment court? Wala pa tayo. Masyadong pang malayo yan, ma'am. Wala pa tayo. Hindi pa natin inaano yan. Na-assess na yan. Number one question. Nagtanong ka na ba? Kanina? Sabi ikaw. You said before na you're serious considering to run for 2028. Now na may impeachment na, are you more decided to run in 2028? Okay. So wala pa tayo dyan. Wala pa tayo dyan. But nasabi ko naman di ba, paulit-ulit kung we are seriously considering that. But it's difficult to decide without numbers. So, kailangan malaman yung surveys and numbers. Sa next year pa yun. Pero ma'am, sa tingin nyo ba ma'am? Sir, nagtanong ka na? What are you concerned na yung possible consequence that you can be disqualified from public office kung magkaroon na ng conviction? Yes, sir. Oo. Alam ko po yung penalties ng impeachment, and the moment na nag-resign ako sa Department of Education, before ako nag-resign sa Department of Education, pinag-isipan ko na lahat yan. Sa ngayon ba, masasabi ninyo na lalo pa kayong nainganyo na ituloy ang pagtakbo sa 2020 presidential election? Nasagot ko na ata yung kanina sa question ni Sir na nakaitim. Ma'am, number one in the articles of impeachment was your assassination threat to the president. Do you regret making a statement? I did not make an assassination threat to the president. Sila lang nagsasabi niyan. Sila lang nagsasabi may assassination. Sila nagsasabi may assassin, may gunman. I'm not say that. Guys, last time, tinanong ko kayo if confident kayo sa numbers ng House. And sabi nyo, hindi kayo confident. And nagkatotoo nga. Ngayon sa Senate, you said na parang meron kayong confidence sa mga senador. So, ngayon, how do you feel about that? Do you still feel confident with the numbers in the Senate? Sandali, Mama. Kailan ko sinabi yun may confidence ako sa numbers sa Senate? Sit down. Ano exact na sinabi ko? Sorry, I cannot remember the exact words that I used. Parang medyo confident kayo with regards sa Senate, sa mga friends and allies. Unlikely kung magsasabi ng ganyan ba. But I need I will answer that next Pero how time. do you feel now sa Senate? Supposedly, receive nila yung impeachment complaint the other day, pero nag-close sila kagad because of the last session. Well, that is their prerogative as a body, no? So, we have to respect the Senate kung ano yung desisyon nila. Dahil sila yung mga nandoon sa loob. So far, you feel assured about your allies in the Senate? We haven't talked. I have not talked to my friends in the Senate. Wala. Last question, please. Baka may message mo kay Senator Ivy? Bakit? Sabi na po na siya post confusion daw po. Bakit kaya? Maybe we should ask. Maybe we should ask her first. Bakit niya i-block yung impeachment? How do you feel po? How do you feel? Hindi niya support sa impeachment, pero number one na, unang-unang pumirma yung insulted actually. Kasi sabi, ito lang daw basahin ko. Ang daming nagbabantay sa gilid. Nausap niyo na ba yung father niyo after your impeachment? Wala pa. But nagpadala ako ng message through sa kanyang assistant, and sinabi ko na ano ba sinabi ko? Hindi ko maalala. I think I said sandali saya. Ang preparation, challenges sa preparations. So far wala naman. Wala naman kaming na-ano lang kami, na-overwhelm kami kasi ang daming mga lawyers na nag-signify na tutulong sila sa defense. So,
Ngayon ay pinag-uusapan on how to go about it na makuha lahat ng kanilang commitment of support at makatulong din sila sa pag-iisip kung ano yung gagawin sa defense. Nagtanong ka na, ma'am? Wala pa, ma'am. Sige, ma'am. Sabihan ko na lang sila na mag-announce na sila kung gusto na nila mag-announce. Pero yung father nyo kasama ka rin? Kasi sabi nyo before, your father would be helping also. Well, he is welcome. He is a lawyer. So he is welcome to give his advice input in the defense. I will not answer that question. Yes, I'm sorry. Yes. So what happened was, nag-indefinite leave siya, and then she was admitted to the hospital doon sa Davao City na hospital siya, and then discharge siya ng mga doctors with ulitin ko. Si Yusek Zulaika Lopez, nag-indefinite leave siya after nung sa veterans hospital admission niya. Umuwi siyang Davao, and then na-hospitalize siya doon. And then sabi ng doctors niya, we will discharge you but you have to come back ngayon ata, February, for further tests. And then bumalik siya for 1 day dito, noong January, bumalik siya for 1 day dito sa Office of the Vice President, and she said na mag-leave siya for 2 months. And then I said yes, take the time that you need for your health. And then after a week, bumalik siya. Noong January, after a week, bumalik siya dito, and then she said hindi ako mag-leave. So sabi ko, okay, welcome back. May pakiusap ba INC? Meron bang pakikipag-usap tayo sa INC? Dahil sila po yung nag-rally against para wag ituloy yung impeachment. Hindi pa po kami nagkausap ng INC, sir. Pero nagpapasalamat po ako sa INC at sa buong sambayanan sa kanilang pananawagan ng kapayapaan. You think you have numbers in Senate to... Nagtanong ka na, sir? You think you have the numbers in the Senate to be acquitted? Hindi ko masabi yan ngayon, sir. Wala pa kami dyan. Nagtanong ka na, ma'am. Wala pa. Now, would you consider former President Duterte to be your lead defense? He will, maybe if he wants to, he can be part of the defense team. But because of his age and because of rigorous preparations in an impeachment case, baka sabihin ko sa kanya na wag na lang siyang mag-lead. Dahil medyo may edad na si former President Rodrigo Duterte. He's already 80 years old this year. Kamusta po ang staff ng OVP after they nagawa the impeachment po, ma'am? Ano pinaramdaman po nila na when they were impeached by the House? Ano pinaramdaman ng staff ng OVP? Are they sad? Are they worried po ba, ma'am? Hindi ko alam mo lang, pinagtatawanan lang nila ako sa gilid kasi hindi daw ako sumunod. Sabi, basahin lang daw talaga ito. Ha? Okay. Kung pwede namang hindi, and I understand, pwede naman, hindi na. Oo. Kasi baka ma-intimidate lang sila lahat sa presence ko doon. May mga plano po ba kayo para itulak ang pag-audit, lalo na po sa mga kongresista natin na ginagamit ang pera o pondo ng gobyerno para ipag-block po agad against it? Hindi ko na muna sagutin yung tanong na yan ngayon, ma'am. Doon muna tayo sa God Save the Philippines. So, ma'am, will you dissuade or encourage your supporters in case they go to the street to rally? Sa panahon ngayon, ma'am, na sobrang mahal ng presyo ng mga bilihin, lalong-lalo na ng pagkain, sasabihin ko sa mga supporters sa taong bayan na unahin muna nila ang trabaho and negosyo nila kesa sa mag-rally sila sa mga daan. Dahil marami o lahat tayo breadwinners.
So, merong mga bata o merong mga kapamilya na nagdedepende sa atin. At tayo naman ang social media capital ng buong mundo. Kung gusto talaga nilang magsalita at tumulong, doon na lang sila sa social media kung saan nakakatrabaho pa rin sila. Pero nagagawa nila kung ano yung nararamdaman nila na gusto nilang gawin. At yun ay magsalita at marinig sila ng taong bayan at ng mundo. Sabi ninyo, hindi nyo pa masabi if you have enough numbers in the Senate for an appointment. Are you not confident that you have enough allies to avoid a conviction in the Senate acting in an impeachment court? Hindi ko pa naisip yan, sir. I've not counted numbers of votes in the Senate, so we are not there yet. We are still, the legal team is still in the preparation of the defense and what we will do moving forward. Ma'am, hindi ko din say, maraming mga congressmen 70%. Do I feel betrayed? feel ang dami pa namin nila. Actually, ma'am, wala akong feelings. Wala akong feelings about it. Kasi, kung napapansin nyo, wala naman kasi talaga akong barkada ng politiko. I don't join their circles. But we are friends, yes. But kung ninong at ninang lang ng mga anak, walang ninong at ninang na politiko ang mga anak ko. Maliban kay Stonefish, dahil nandoon si former President Erap Estrada. So, I don't move in the circle of politicians. Kaibigan, yes. But to say that meron akong close relationship, personal relationship with them, wala naman. Kaya siguro, ganyan din siguro kadali sa kanila ang mag-desisyon about the impeachment. Kasi wala naman talagang something that is worthwhile sa aming pagiging magkaibigan. Last question. On last impeachment, nagkaroon po ba kayo ng prior information na may impeach talaga sa House on the last session day? May nag-PM ba sa inyo? Naka-receive po ba kayo o nag-hit sa inyo? Yes. Oo, si JC. Si JC. Hindi siya natulog. Sabi ko sa kanya matulog na JC kasi ang mangyayari ay mangyayari kay sera-sera. Diba? Ma'am, comment ko lang po ma'am, alam ko matagal na ito, but yung si Prosecutor's Office dito na po yung patong-patong na kaso against you. Yes. What was your initial reaction about that? And second po, any updates, security details natin ng tuloy po ba yung pag-trial po natin ng privacy? Hindi ko na sasagutin yan ha. Doon lang tayo sa God Save the Philippines. Ma'am, Okay. last na po ma'am for my head. Ma'am, you said God save the Philippines. Gaano na po kalala ang problema ng Pilipinas ever since na nagkaroon ng issue sa impeachment rate? Parang, ano po nakikita yung problem sa Philippines ngayon at bakit yung natinigay yung impeachment? Gaano kalala ang Pilipinas na pag-iwanan na tayo ng panahon at ng ating mga kapitbahay dito sa region at napag-iwanan na tayo ng mundo. Malala siya since nagkaroon ako ng understanding. Kasi 1990s, tapos 1990s, magulo. Well, sa amin, magulo, sa Mindanao. And then, ngayon, nagbabadyak ang gulo sa Mindanao. So, parang wala namang nagbago. So, malala. Sobrang malala. Dahil kung nakakausap mo yung
mga tao na arawan yung kanilang sweldo, yung pera nila hindi na talaga sapat para sa pagkain, para sa kuryente, para sa bahay, para sa tubig, para sa pag-aaral ng kanilang mga anak. At kung basehan natin yung pag-alis ng mga Pilipino sa sarili nilang bansa ay sobrang malala dahil sobrang dami ng ating mga kababayan ang pumupunta, nakikipagsapalaran sa ibang bansa dahil wala silang makita na pag-asa, wala silang makita na oportunidad dito sa ating bayan. Kaya parang nakakaawa na tayo dito sa loob at nakakahiya yung estado natin kapag iniligay mo siya in a global stage na kung saan pinapanood tayo ng ibang mga lahi at ibang mga bansa. And because of that, tapos na tayo. Diba? Maraming salamat. Magandang umaga. Yes, happy Vice. Based on the palakpak ng mga kasamahan ko sa Office of the Vice President, okay naman sila. At mga Lenny supporters pa yan, ha? Tingnan mo, pero kumapalakpak sila sa akin. No, ano, Valentine's? Yes, Valentine's. Alam nyo, mas masakit pa ang maiwanan ng boyfriend o girlfriend kesa ma-impeach ka ng House of Representatives. Salamat.